Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga Pariseyo na nag-anyaya sa kanya, "Kapag naghahanda ka, huwag ang kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy, nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo, hindi sila makagaganti sa iyo, at sa gayoy, magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Generosity. Sabihin nyo nga po. Generous. Ito yung aral o ugali na nais ituro ni Jesus sa pinuno ng Pariseyo na nag-anyaya sa kanya sa isang handaan. Kung matatandaan natin, noong Biyernes, yung ating ebanghelyo ay tungkol sa pag-anyaya kay Jesus ng isang pinuno ng mga Pariseyo. Inanyayahan si Jesus sa kanyang tahanan para sa isang salo-salo. Sa totoo lang, hindi naman yon dahil mabuti ang loob ng Pariseyo, kundi dahil binabantayan niya ang kilos ni Jesus. Kaya niya inimbitahan. Gusto niyang makita kung paano kumilos si Jesus sapagkat araw noon ng pamamahinga. Tinitignan niya kung magpapagaling ba si Jesus ng may sakit sa araw ng pamamahinga. Kaya hindi kagandahang loob ang ipinakita ng pinuno ng Pariseyo nang imbitahan si Jesus, kundi isang maitim na balak. Maitim na balak. Ngunit dahil walang natatago kay Jesus, alam niya ang nasa loob ng Pariseyo. Kung kaya, nagturo siya ng kagandahang loob. Sabihin niyo nga po, kagandahang loob. Tiningnan ko sa Biblia o sa dictionary, kung anong Tagalog ng generosity. Maraming ibang Tagalog ang translation ng salitang generosity. Sabi, ang generosity daw ay mapagbigay. Tama ba? Tama, di ba? Generosity, mapagbigay. Hey, sabi din, generosity, magandang loob. Magandang loob. Tama rin naman. Pwede rin. Sabi rin, generosity, hindi nag-iisip ng sarili. Hindi makasarili. Nakalagay din doon. Pero yung ganon, parang selfless yun eh. Di ba? Yung hindi nag-iisip ng sarili. Di ba? Hindi makasarili. Parang selfless. Kaya, pakiwari ko, mas akma ang translation na kagandahang loob. Dahil ito, yung ginamit o tinutukoy ni Jesus nang gamitin niyang halimbawa
ang pag-imbita sa kanya sa isang handaan para magturo tungkol sa kagandahang loob o generosity. Ang sabi ni Jesus, kapag naghahanda ka, huwag ang kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila. At sa gayoy, nagantihan ka na. Ganyan ang ugali ng mga Pariseyo, mapagpaimbabaw. Ang mahalaga sa kanila ay kung ano ang nakikita sa ibabaw, sa panlabas o pisikal. Kaya nga, ang iniimbitahan nila ay yung mga kilala nila. Dahil ang mga iyon, yun yung may mga sinabi sa buhay. May mga masasabi sa kanila. Kaya, yun ang inimbitahan nila. Kasi gusto nila yung nakikita ng mga tao. Kaya nga ang payo ni Jesus sa kanila, kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, ang mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo. Kasi hindi sila makagaganti sa iyo. Sa gayoy, magiging mapalad ka at gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Yan ang tunay na kagandahang loob. Maganda kahit walang nakakakita. Maganda kahit walang nakaalam. Maganda kahit hindi kinikilala. Dahil ito ay nasa loob at nakatago. Kagandahang loob. 'Di ba? Kaya nga sabi, kagandahang loob. Nasa loob ang maganda. Hindi nakikita ng panlabas, pero nasa loob ay maganda. Ngunit nakakalungkot, sa panahon ngayon, imbes na ang nililihim ay kabutihan, ano ang nililihim? Kasamaan. 'Di ba? 'Di ba? Tama ba? Ang nililihim, yung kasamaan, yung mga nangungupit, 'di ba? Palihim. Yung mga nangungurakot, 'di ba? Palihim. Yung mga nanloloko, 'di ba? Patago. Tama ba? Yung mga sinungaling, mga nagtatago. Kaya hindi nagagantihan. At ang malungkot, sila ay naparurusahan. Ganitong nangyayari. Kung ang tingin natin lagi ng ginagawa natin ay may kapalit. Di ba? Sa panahon ngayon, gusto mo lagi may kapalit. Pag nagsimba ka, may kapalit. Kapag nag-serve ka, may kapalit. Tama ba? Hello? Kapag nagtrabaho ka, may kapalit. Ba't di kayo sumasagot? Ha? Kapag ka nagbigay ka, may kapalit. Lagi kasi doon tayo nakatingin sa kapalit. Kaya tingnan mo, pag Pasko dito sa ating parokya, di ba? May gift giving, kaya ang daming nagsisimba. Kasi may kapalit. May kapalit. Kasi doon nakatingin sa kapalit. Pag inutusan mo yung anak mo, bumili ka ng suka. Tinan mo, yung binigay mong 20 pesos, may sukli pa ba? Kasi may kapalit. Inutusan mo ko, tutubuan kita. Diba? At ganyan na nangyayari. Kapag ang tao nakatingin sa kung ano ang kapalit, nawawala ang kagandahang loob. Nawawala ang kagandahang loob. Yung pinagkatiwalaan mo, imbes na pahalagahan, ikaw ay pinaglilihiman. Tinulungan mo, iba pala ang motibo. Kaya hindi kagandahang loob yon. Anong resulta nun? Sama ng loob. O yan, di ba? Yung pinakasalan mo, inibig mo, tapos sa huli, niloko ka.
O anong resulta? Sama ng loob. Pinagkatiwalaan mo, pero niloko ka. Walang gantimpala. Ano? Sama ng loob. Isang taon na pala akong kura paroko ngayong araw na ito. Ano po? 1 year. Ang bilis ng panahon. No? At salamat. Yung inaalala ko noon, nakakulangan ng ating simbahan, ng ating parokya, salamat sa mga may magagandang loob. Salamat sa mga generous na tao. No? Kaya nga, wag po kayong matutulilig sa akin kapag lagi kong bumabati sa mga nasa abroad, sa mga tumutulong sa ating parokya, pinasama ko yan sa mga panalangin kasi sila yung mga magagandang loob na nagbigay na hindi naghanap ng kapalit. Hindi yan taga dito, pero nagbigay. Kayo rin, mga lingkod. Kayong mga lingkod, kaya buhay na buhay ang ating parokya kasi maganda ang inyong loob. Hindi naman pera lagi ang kayang ibigay. Oras, lakas, serbisyo, paglilingkod, kahit na madalas nilalait, 'di ba? Bigay pa rin, 'di ba? Kahit na hindi napapahalagahan, bigay pa rin. Kahit hindi nababate, napapasalamatan, bigay pa rin kasi maganda ang inyong loob. Hindi mo naman ginagawa yan para purihin ka ni Father. Hindi ka naman naglilingkod para palakpakan. Hindi ka naman nagbibigay para masuklian. Ginagawa mo yan ng may kagandahang loob. At ako'y nagpapasalamat kasi yung mga taong may magandang loob, sila'y nakapagbibigay ng pag-asa. Pag-asa sa mga wala. Pag-asa sa mga nahihirapan. Pag-asa sa mga nagdudusa. Pag-asa sa mga gipit. Kaya nga, pasalamat ako, 1 taon nakaraos tayo. Bakit? May mga magagandang loob. Sino yon? Kayo. Kayo, yung mga nagsisimba. At bakit ba tayo makakapagpagawa ng parokya? May magandang loob. Alam nyo, medyo natatagalan lang, pero kay mag-alala. No? Yung taong kausap ko na magbibigay tutulong sa atin, no? Nag-iintay lang, no? Medyo natatagalan dahil sa lupa, pero talagang maganda ang loob, no? Siya pa yung nag-iintay, siya pa yung naiinip, no? Parang inip na siyang gumastos, ano? Pero kaya sobra-sobrang pasasalamat kasi may mga taong magagandang loob. Sana ito yung matutunan natin. Kasi pag may taong walang o hindi maganda ang loob, nanakawin ang ating pag-asa. Sisirain ang ating pag-asa. Kaya nga, di ba, yung mga taong hindi magaganda ang balak, nasisira ang pag-asa. Mga kapatid, yan ang generosity. Yan ang kagandahang loob. Yung gagawin na ang mabuti at ibibigay ang lahat ng walang kapalit. Pero naniniwala na Diyos ang siyang gaganti. Amen? Amen.